Purihin po ang Panginoon. Na Happy New Year. Happy Valentine's. Happy Holy Week. Na? So, yan. Marami na ring bago. At yung mga maliliit, lumaki na. Yan. Ha? So, purihin po ang Panginoon. At napakalaking utang na loob sa Pasig ng pastor judge na ito. Nakuha niyo po yun? Kasi, nung bagong salta ko rin sa Maynila, ang Pasig po ang kumupkop sa akin. At ang Pasig din ang nagpaaral sa akin sa ATS. No? Yun pong seminary na walang Diyos. No, ATS. Ayan. Hindi kayo natawa. So, yan po. Ang ating topic ngayon ay si Lupi Had's daughter. No? Daughters pala. The Brave Sisters. So, yan. Mga anak na babae ni si Lupi Had. No? Next slide na. Yan. Ha? Mga matatapang na magkapatid. Sila si Maala, Noah, Hugla, Milka, at Tersa. Pero meron pa. Mga anak na babae ni Pastor Judge. Mga matatapang na magkakapatid. Sila si Hukabid, Jerusa, Hail, Jehosiba, at Hidida. Ang English po diyan ay si Jehosiba. Yan. Ang apat, puro na Tagalog yan. Nakuha ko sa Tagalog Bible. So, yan. Pag-usapan po muna natin bilang introduction po. Ha? So, sinasabihan tayo ni Kuya Mel na tanggalin ang ating para makita nyo naman yung kapugian natin. So, yun. Doon sa mga hindi nakakilala, mamaya magpakilala kayo. So, yan. Pag-usapan po muna natin ang mana o pamana sa Lumang Tipan o sa Old Testament. Ang pamana mula sa pamilya, pamana sa Israel, at ginawang espiritual ang pamana. Mabilis lang po ang padaan natin sa mga talata. Ang una ay pamana mula sa pamilya. Ang Deuteronomio 2:21-17 po, ang eldest po, merong double portion na mana. Ibig sabihin, doble ang kanyang mana. Kaya kung titingnan po ninyo sa tribo ni Jose, ay merong dalawang mana. Ano ba yun? Si Manasseh saka si Ephraim. Bakit pumasok yun? No? Ano ba yun? Bakit nawala yung iba? Ha? So, alamin nyo na po yan. At ang pangalawa na pamana mula sa pamilya ay yung mga babae ang magmamana. At yan po ay makita natin dito sa ating teksto. No? Kasi ang pinag-uusapan dito sa ating teksto ay yung mana. Kaya pumunta yung magkakapatid doon sa mga leaders, nabigyan sila ng mana. Ha? Mahirap sa mga Hudyo na babae ka, tapos hihingi ka ng mana. Babae ka, wala ka. Wala ka. Ha? So, yan. Pamana pa mula sa pamilya, ang lupain ay dapat manatili, no? Sa bawat lahi o lipi, no, sa bilang 37. Katapos, bawat lupang hinati-hati ay pamana sa bawat lahi o lipi. Hindi mo pwedeng ilipat yun. Ha? Hindi mo pwedeng ilipat. Sa bilang 26:53. Yan. Sa pamana naman sa Israel, no, Deuteronomio 4:21,
ang magandang lupain na sinasabi rito sa ating talata ay ang Kanaan, no? Na pamana sa kanila ng Diyos, no? Sa sunod na slide, ang Kanaan po ay pangako ng Diyos kay Abraham. At ang sunod naman, hinati ang Kanaan sa bawat lahi o lipi bilang pamana noong panahon na ni Josue. Nakuha niyo po yun? Pagkatapos, sa ginawang espiritual ang pamana sa lumang tipan, no? Ang Diyos ang mana ng mga tao sa awit. Ang Diyos po ang mana natin. Nakuha niyo ba yan? Ang pangalawa, ang mga tao naman, ang bilang mana ng Panginoon. Nakuha niyo yan? Malinaw po yan sa Deuteronomio 4:20. Pagkatapos, ang mga hintil, no, ay kabilang sa mamanahin ng Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon ng mga Pinoy kasama. Nakuha niyo ba yun? Hindi lang ang Israel, hindi lang ang Hudyo. Nakuha niyo ba yun? Kahit na kayo manggi ang aking balat, na, ay kabilang pa rin ako sa mamanahin ng Diyos. No, sa New Testament naman, Jesus ay tagapagmana. Yan, malinaw po yan. Tayo ay tagapagmana. Amen! Amen! No? Ang manahin natin ang, ano yon? Kalagayan ng ating mana. Yun. Si Jesus ay tagapagmana. Sa Hebreo 1:2, Jesus mismo ang magmamana ng lahat ng bagay o mamay-ari nito. No? Katapos, kapag tayo ay kailangan maging anak ng Diyos. Para magmana ka. Anak ka ba ng Diyos? Anak ka ng Diyos. Sabi roon sa pandi, nagmura na naman si pastor. So, yan. Sunod, kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus. Sumampalataya ka na ba kay Jesus? Tagapagmana ka. Hebreo 6:2. At tayo ay tagapagmana dahil ito'y ipinangako tulad ng kay Abraham. Kaya pag tiningnan mo yung Galacia at saka yung Roma, masabi mo ron, yamang Abraham. Yan. Dahil tayo kasamang tagapagmana ni Kristo. Roma 8:17. Kasama po tayong tagapagmana ng Panginoon Kristo. No? Mamanahin natin ang daigdig. No? Ang mundo, ang sanlibutan, Mateo 5:5. No? Kolosas 1:12, mamanahin natin ang kaharian ng liwanag. Kingdom of Light. At Mateo 25:34, mamanahin ang kaharian. Inihanda. Ano yun? Ang langit. Kasi ang nagkukwento ang Panginoon, sabi ng Panginoon, yung mga nasa kanan, iyon ang tupa. Yung nasa kaliwa, iyon ang kambing. At yung mga tupa, pupunta roon. No? Pupunta roon. Manahin ninyo ang karyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Ano yung inihanda? Ang langit. Anong ginagawa ng Panginoon doon? Nagre-relax lang ba siya roon sa langit? Naghahanda siya. Titirhan mo. Titirhan ko. Titirhan natin lahat. Umampalataya ka na ba sa Panginoon? Meron ka ng mansyon. Kubo lang yung bahay mo dito. Pero pagdating mo roon, mansyon. Talo mo si Manny Pacquiao. Ganyan. Yan. Ang manahin natin ang kaharian ng Diyos. Uy, nauna na yung slide. Yeah, Kingdom of God. At mamanahin natin ang buhay na walang hanggan. No?
Yan, sunod na. Ha? Nating inaasahan. At mamanain natin ang mga bagay. No? Isipin niyo yun. Lahat ng bagay. No? Pahinga ng mga bagay. No? Sabi ko roon sa Pandi, kung meron kayong ATM galing sa Panginoon, ay mag-withdraw na kayo. Pag prayer meeting namin, palagi sinasabi, financial problem eh. Financial problem eh. Nakuha niyo ba yun? Kailangan kumuha ka na ng ATM para wala nang purpose, DSWD, no? Panginoon na. No? So, kalagayan ng ating mana, no? Ibinigay ito ng Diyos at ng kanyang salita. No? Yan, Gawa 20:32. Tinanggap ito bilang gantimpala. Gantimpala po yan. Ito ay di nasisira, walang kapintasan, at di kukupas. Ano ba yun? Yung inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sinagot na yung kanina, di ba? Ano yung inihanda? Langit. Yun. Ito ay pangwalang hanggang buhay. Nakuha niyo ba yan? At ano pa ang kalagayan ng ating mana? Ito ay tinatakan, sinilyuhan ng Espiritu Santo. No? Kung sa ating panahon ngayon, notaryado na yan. Notaryado na. Nakuha niyo ba yun? At sinong nagtatak? Espiritu Santo. Nag-uusapan kanina, di ba? At bilang katibayan, no? Na mayroong kang mana. Oy, may mana ka. Ano ba yun? Ito na, mensahe natin. Mensahe na ito. So, gaano katapang ang mga anak na babae ni Silupihan? Gaano katapang? Number 1, pumunta sila sa entrada ng Tuldang Tipanan o sa tabernakulo. Tingnan natin yung talatang 2. Yun, pula. No? Si Silupihan ay may mga anak na babae na sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tersa. Nagpunta ang mga babaeng ito sa pintuan ng Tuldang Tipanan. Pwede ba yung babae na pumunta sa entrada ng tabernakulo? Hindi pwede. Kapag tiningnan po natin ang kampamento, ang tabernakulo nasa gitna. Nakuha niyo ba yun? At ang bawat tribo nakaikot. At ang mga lalaki ang nauna pagsasamba sa araw ng pamamahinga, nasa unahan sila. Nakaikot din at tabernakulo. Ang pinakalas yung mga dayuhan at yung mga babae. Pero sa tapang nitong mga anak ni Silupihan, pumunta sila roon sa entrada. Nakuha niyo ba yun? Pwedeng patayin yun eh. Itong mga babaeng ito. Pero merong napakagandang bagay akong nakita rito. Pumunta sila sa harapan ng Diyos. Hindi sila pumunta ron sa tao kaagad. Sa Diyos sila na manhik. Nakuha niyo ba yun? Verse 2. Ngayon, nagpunta ang mga babaeng ito sa pintuan ng Tuldang Tipanan. Kapag sinabing tabernakulo, yan ang presensya ng Diyos. Nandyan ang Diyos. Sa entrada nandoon.
ang mga babaeng ito. Namanhik sila. Yun po ang nakita ko rito. Namanhik sila sa Diyos. Nanalangin sila sa Diyos. Ang pangalawa na makita natin dito, yung gaano katapang, pagtayo sa harapan ng mga pinuno at komunidad. Sabi ko nga sa inyo, pag nakita ninyo yung plano, ang tolda nasa gitna. Tapos ang mga babae nasa ulian, kasama pa ng mga dayuhan. Tapos pupunta sila roon, haharap sila sa mga pinuno. Tingnan niya natin yan, verse 1 ulit, saka verse 2. Si Selopehad ay may mga anak na babae na sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tersa. Tumayo sa harapan ni na Moises, Eleazar ng mga pinuno at ng buong kapulungan ng Israel. Ang ibig sabihin dito, umarap sila sa lahat ng mga lalaki. Ang buong Israel. Nakita nyo ba yung gaano katapang itong mga Selopehad sisters? Pwedeng ipagtabuyan ng mga lalaki ito eh. Hindi kayo pwede rito. Kami lang. Di ba? Pero matatapang ang babae ito. Ang tapang talaga. Nakuha niyo ba yun? Pagkatapos nilang lumapit sa Panginoon, pangalawa, lumapit na sila roon sa leaders. Nakuha niyo ba yun? Sa church, ganyan din eh. Kung may problema ka, hingi ka na muna ng tulong sa Panginoon. Pagkatapos, ilapit mo na sa leaders. Nakuha niyo ba yan? Ipag-pray muna. Palagi natin ginagawa, lumalapit ka na kagad sa kumpare mo. Saka sa kumare mo. Para mangutang. Wala na. Pero bilang isang Kristiyano, may problema ka sa pera. Humingi ka na sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ng pera. Wala akong pera eh. Kita mo naman eh. Kundi lang pera ko. Wala na nga eh. Diba? Alam nyo, maiisip sa iyo ng Panginoon kung sinong lalapitan eh. Nakuha nyo ba yun? O sinong lalapitan? Hindi kay Mayor lalapit. Kapatid eh. Ayong Santiago po, malinaw po yun. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ito na, pangatlo na. Pagsasabi ng may takot sa Diyos. Isa-isahin natin yung sinabi ng mga babaeng ito kung gaano sila katapang. Ang magkakapatid na ito. Verse 3. Yung pula. Namatay ang aming ama roon sa ilang na walang anak na lalaki. Hindi po sila nagpaligoy-ligoy. Sinabi na kaagad nila, wala na yung tatay namin, pero walang anak na lalaki. Nagawa niyo ba? Kayo, pag nag-pray, huwag niyo lang, Lord, ganito yan eh. Sabihin mo na, Lord, kailangan ko ng 10,000 eh. Nagawa niyo ba yun? Natutuwa ko ron sa pande. Binigay yung 10,000. Yun ang hiningi niya eh. Pambayad sa kuryente. Alam nyo, yung kuryente, lumaki ng lumaki dahil doon sa pandemic. Hindi nabayaran. Hindi naman naniningil yung Meralco.
Hindi naman nagpuputol. Ngayong 2022, magpuputol na. Dahil wala nang masyadong lockdown eh. Sabi ng kapatid, Lord, kailangan ko ng 10,000. Ibinigay ng Panginoon 10,000. Mabuti pa 20,000 hiningi ko. Nakuha niyo ba yan? Yan. Diretsa sinabi niya, 10,000. Kaya lang, nagsisi siya. Dapat 20. Sa verse 3. Pero namatay siya, hindi dahil sa tagasunod siya ni Korah na nagrebelde sa Panginoon, kundi dahil sa sarili niyang kasalanan. Ito, pinakikita lamang ng magkakapatid na hindi sila kasama. Ang tatay nila hindi kasama doon kay Kore. No? Kore po yan sa ibang salin, no? Pero dito Korah na eh. No? Naging korason. Kore sa ano eh. So yun, nagrebelde sa Panginoon. No? At namatay, ang ibig sabihin dito ng magkakapatid, namatay siya, hindi dahil sa nagrebelde siya, kundi sa sarili niyang kasalanan. Nakuha niyo po yan? Tatay namin, namatay po siya, siyempre, makasalanan pa rin po. Nakuha niyo yan? Pero hindi siya nagrebelde sa Panginoon. Nakita niyo ba ito? So, sino si Korah? Sila yung nilamon eh. Ang lupa eh. Nagbitak eh. Hindi lang sila nagrebelde sa Panginoon, kundi kay Moses saka kay Aaron. Pag nagrebelde ka sa mga leaders, patay ka. Ibig sabihin, nagre-rebelde ka sa Diyos. Nakuha niyo ba yun? Kaya huwag kayong magre-rebelde sa mga leaders ng church. Gagalitan ko kayo dyan. At talatang 4. Dahil lang po ba sa walang anak na lalaking aming ama, mawawala ng kanyang pangalan sa sambayan ng Israel? Ang galing. Talagang may takot sa Diyos. Alam nyo kung bakit? The beginning of wisdom is fear of the Lord. Meron kang munang takot sa Diyos bago ka magkaroon ng wisdom. At ang ganda ng wisdom nito. Pagkakasabi nila, walang anak na lalaki. Si Lupihan talagang walang anak eh. Pero ako, meron. May GR ako eh. No? Ako ano yan? At purihin ang Panginoon. Pagpapala po yun. Sabi ko roon sa mga babae, kasi yan magdadala ng apelyido ko eh. No? Alam nyo ba, ang usapan namin, siya ang magmamana ng bahay namin. Kaya yung mga babae, maganda na kayo. Mag-condominium na kayo. So, yun. Joke lang yun. Sabi ko kay JR, hindi mo naman pwedeng ipagtabuyan yan, mga kapatid mo yan eh. Nakuha niyo ba yan? Ang dami namang kwarto diyan eh. Siksik mo na lang dyan sa mga kwarto dyan. So, yan. Sunod, sa verse 4. Bigyan din ninyo kami ng lupa tulad ng natanggap ng aming mga kamag-anak. Talagang direkta na ito. Bigyan din po ninyo kami ng lupa. Ang mga babae ito. Bigyan din po ninyo kami ng mana. Nakuha niyo po yun?
na tulad ng natanggap ng aming mga kamag-anak. Gaano katapang? Yung salita na lang nila. Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang. At ano yung salita na yon? Ang pinakaugat nun, pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Nakuha niyo po yun? Tapos na tayo. Ano ang aplikasyon natin sa mensaheng ito? Tatlo rin. Ano ang aplikasyon? Number 1, pumunta o lumapit tayo sa Diyos pag may problema. Sinabi ko nga sa inyo kanina, huwag muna kayang lalapit kay Mare, kaya kay Pare. Lapit muna kayo sa Panginoon. Awan niyo po yun? Pangalawa, pagtayo o paninindigan sa salita ng Diyos. Bakit nasabi ng magkakapatid yun? Salita ng Diyos yun eh. Pangako rin eh. Kung babae sila, wala silang mana. Mahal din sila ng Diyos eh. At mahal ng Diyos si Silupihad, yung tatay nila. Kahit mawala na ako rito, hindi ako mag-aalala sa mga anak ko. Mahal sila ng Diyos dahil sa tatay nila. Iyabang. Makuha niyo ba yun? Number 3, nagsasabi ng diretsahan sa Diyos o sa tao kapag may kailangan. Huwag nang sabihin mo lang, kuya, may kailangan ako. Yun namang lapitan mo. Ano yun? Sabihin mo na. Huwag mo nang sabihin yung dahilan. Dahilan ka pa eh. No? Alam mo yung dahilan sa amin? Mabaho po yun. Giniling, pero masarap. No? Giniling siya na bagoong, saka mga isda na sira na. Tapos pinagsama-sama yun. Ang tawag doon sa amin, dinailan. Dinailan na tawa si Pading Melvin eh. Masarap siya. Huwag ka nang magdahilan. Huwag na. Diretsahin mo na. So, ano ang nangyari sa mana ng magkakapatid? Yan. Basahin nyo na lang yan. Ha? Sinunod ng mga anak na babae ni Silupihad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng Moises. Ang mga anak na babae ni Silupihad ay sina, yan. Ha? At ang kanilang napangasawa ay ang kanilang mga pinsan. Tama. Para manatili sa lahi nila. Sa kasalipin nila. At ganyan din po ang ginawa ng mga Kastilaloy sa atin. Yung pinakamayaman doon sa amin sa Iriga, inasawa kapatid eh. Alam nung nangyari? Puro si Raul yung anak. Mga lalaki pa naman. Ayaw mapunta yung lupain nila sa biblical pa rin. Napunta sa katiwala. Sa Kawikaan, sinasabi po yan eh. Nakuha niyo yan? Yung mana, wala na eh. Andun na sa katiwala eh. So yan. Ito po, ang gusto kong bigyan ng emphasis dito, sa mga anak namin. Nag-usapan namin yan. Mag-asawa kayo ng kapwa mananampalataya. Nakuha niyo ba yun? Yun ang ibig sabihin ng kalahi. Nakuha niyo ba yun? Ito.
bigyan nyo ng emphasis ito sa buhay ko. No? Ang daming nagpapasiklab dyan eh. Ang daming, ano bang tawag doon? Yung tumisilay eh. Di ba? Sabi ni Kuya, di ba? Pero hindi Kristiyano eh. Nanligaw naman ako sa Kristiyano. Hari ng bastid. Hari ng bastid. Bastid palagi. Pero, ang Panginoon talaga nagbigay. Kilala nyo yun? Ang bait. Pagtulog. Pero, mabait talaga yung asawa ko. Isipin nyo yun? Pag sinabi ko, Enday! Ano yun? Punta agad yun eh. Ano yun? Kasi ayaw na patawag na Inday. Noon, pasasama namin, pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, Jesus and Roses nga ako eh. Idol ko si Fernando. Tinatawag si Manay Lusan ng ng Inday eh. Ikaw pa. Sa Bisaya kasi po, pala, yung Inday, Erog eh. Nakuha niyo yun? Sa Iloilo, iba eh. Pangga eh. Di ba? Palangga kita. So, yung mga ganyan. Nagtatagal tayo roon at tapos na eh. Di ba? So, yan. Kaya ko po sinabi yan, kung nag-iisip kayo na hindi Kristiyano, mga pangasawa niyo, ay, bastidin nyo na. Maghanap na kayo ng Kristiyano. Pastor, paano yan? Hindi naman ako pwedeng manligaw, babae ako. Sinasabi ng mga anak ko yan. Pa, walang manligaw sa amin eh. Takot sa'yo eh. Nakuha niyo yan? Pero, hindi bero. Gusto ko mapangasawa nila mga Kristiyano rin. Mga mananampalataya rin. At kung pwede, huwag silang aalis sa EBCM Church. Oh, amen. So, basta nasa PBC. Pero kung ayaw ng mga pangasawa nyo, sakalin nyo, dalin nyo rito. Yan. So, yan po. Ang motto po natin, basa. Love God. Inibig mo ang Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? Ibahagi mo si Kristo sa iba. Nakuha nyo ba yan? Tapos na po tayo. Uwian na. Purihin ang Panginoon. At dahil minsan lang ako pumunta rito, aawit ako. Or kayo lang ang aawit eh. 292 sa ating Hymns of the Redeemed. Tingnan po ninyo. Sinong tutugtog? Si Pading Melvin. Pading Melvin. Padi. 292. Yan. Okay. Alam nyo yung verse 2 related sa message natin. Sabi riyan, you're my friend
and you are my brother. Kaibigan na kita, kapatid ko pa. No? Second line, even though you are a king. Kahit na ikaw ay isang hari, kung kapatid ka ng Panginoon na hari, ano ka? Ikaw po ay prinsipe, prinsesa ka. Nakuha niyo ba yon? Tagapagmana. Diba? Okay. As the dead panted for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You are my strength, my shield. You alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Lahat po tayo. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and full of my eye. You alone are my strength, my shield, and you alone will my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Amen.